Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Alam po natin na ito ang sagot ni Maria nung dumalaw sa kanya ang Anghel Gabriel at sinabing siya ang magiging ina ni Jesus, ang manunubos ng sanlibutan. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Alam po nyo ngayon ay tawag sa ating misa ay Misa Aurea. Itong December 20, Misa Aurea. Bakit? Sapagkat sa ating ebanghelyo ay ating narinig yung matamis na oo ni Maria sa Diyos. Ang Aurea, ibig sabihin, ginto. Ginto yung oo ni Maria. Sapagkat alam natin na sa pag-oo ni Maria, nagsimulang magkatawang tao sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. At ito yung ating manunubos na si Jesus. Kaya pansinin po natin na ang dami nating bulaklak sa araw na ito, sapagkat ito ang hudyat na nalalapit na ang Kapaskuhan. Ang oo ni Maria na ginto ang tingin natin dito. Ito ay kabaliktaran ng pagsuway at paglayo ni Eva sa kautusan at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, maganda na ating pagnilayan bago nagbigay ng oo si Maria sa ating ebanghelyo, bago niya binitawan ang salitang mangyari sa akin ang iyong sinabi, merong tatlong bagay na ating pwedeng makita at matutunan mula kay Maria. Una, sa ating ebanghelyo, ating mapapansin yung pagkagulat o pagkabigla ni Maria. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nung dumating ang Anghel Gabriel, ang sabi sa kanya, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasayo ang Panginoon. Ang sabi ng ating ebanghelyo, naggulumihanan si Maria. No? Naggulumihanan si Maria. Hindi lang dahil bihira na may anghel na dumadalaw at nakikipag-usap sa tao. Pero sa lahat ng mga tao, si Maria ang napili ng Diyos. Kaya nga pansinin po natin, sinabi ni San Lucas, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea. No, bakit kailangan banggitin? Pwedeng sabihin na lamang Galilea. Pero sinabi sa Nazareth, Galilea. Kasi nung kapanahon yun, yung Nazareth ay hindi kilalang bayan. Maliit na bayan lamang yan. Ilan lamang ang nakatira doon. Kaya nga kung yung maalaala, merong binanggit si Nathaniel nung sinabihan siya na natagpuan na ng mga alagad ang Mesiyas, ang manunubos. Ang sabi ni Nathaniel, can anything good come out of Nazareth? No, dahil ang kanilang iniisip, wala ang Nazareth. Hindi napapansin ang Nazareth. Walang kwenta ang Nazareth. Tahimik ang Nazareth. Pero sa ating ebanghelyo, si Maria ay natuwa, pero sa isang banda ay nagulat. Siya mismo ay naggulumihanan, sapagkat sa lahat ng mga tao, mula pa sa Nazareth, isang maliit na bayan, ang pinili ng Diyos sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria para maging ina ng manunubos. Pero mga kapatid, yan ang ating tignan. Ang Panginoon dumarating minsan sa mga pakakataon at pangyayari na ating hindi inaasahan sa ating buhay. Siguro meron silang mga naiisip kung saan pwedeng pumili ang Panginoon, pero hindi sa tahimik at maliit na bayan ng Nazareth. Pero ang ganda po sa ating ebanghelyo, ang sabi ng anghel kay Maria, matuwa ka, Maria, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. No? Ibig sabihin, bago dumating ang anghel, si Maria tapat na sa Panginoon. Si Maria ay kalugod-lugod sa Panginoon. No? Kaya nga, naalala ko ang sabi nung aming formator, yung pagpapatong ng kamay sa ordinasyon ay hindi magpapabago sa inyong pagkatao bilang mga binata kapag kayo ay naging pari. Kung sino kayo bago patungan ng kamay, ganoon pa rin kayo pakatapos. Kayo lang ay nagiging pari. Ganoon din halimbawa sa mag-asawa. Kung sino ka bago ka ikasal, ganoon ka pa rin pakatapos mong ikasal. Ando doon lamang yung sakramento na ibinibigay sa atin ng simbahan.
Bakit ko sinabi ito? Sapagkat naalala ko dati merong isang babae, isang dalaga, lumapit sa akin. Ang sabi niya sa akin, Father, alam po niyo ako po'y engaged na, nakatakda na po akong ikasal, may petsa na po kami nung aking boyfriend. Ang sabi niya sa akin, pero Father, aaminin ko, ako po ay nagma-micro-cheating. Sabi niya sa akin, alam niyo po yung micro-cheating? Sabi ko, hindi. Ano yung micro-cheating? Ang sabi niya, Father, kahit ako po ay meron ng katipan, ako ay engaged na, meron pa rin po akong tinetext na ibang lalaki. No, meron pa akong ibang kinakausap at kinakatagpo na ibang lalaki. Yun po ang tawag doon, micro-cheating. Nung narinig ko ito, ako'y nabagabag. Ang sabi ko sa kanya, teka lang, isipin mo kung sa iyo, yung ginagawa mo ay ginawa yaan sa iyong boyfriend. Ano kaya ang kanyang mararamdaman? Lalo na kayo ay nakatakda ng ikasal, kayo ay engaged na. Ang sabi ko, sigurado siya ay masasaktan. Ang sabi ko sa kanya, micro o macro cheating, cheating pa rin yaan. Kung hindi mo kayang ibigay ng lubusan ang iyong kalooban sa iyong magiging isawa, kapag kayo ay kinasal, lolokohin mo pa rin ang iyong asawa. Kasi ang sabi ko sa kanya, grace builds on nature. No? Ang Panginoon, gumagalaw lamang yung kanyang grasya sa ating nature, kung sino tayo, kung anong uri tayo ng tao. Kaya nga maganda itong ating ebanghelyo. Bakit? Bago pinili ng Panginoon si Maria tapat na sa Diyos. Si Maria, naibigay niya na yung kanyang buong sarili sa Panginoon. Alam natin na sila'y engaged na ni Jose. Pero siguradong bago sila maging engaged ni Jose, si Maria ay tapat na sa Diyos. No? Si Maria, ginagawa niya na kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yung kanyang relasyon sa Panginoon ay kanyang sinasalamin sa kanyang relasyon kay Jose, sa kanyang ugnayan, sa kanyang magiging asawang si Jose. Siguro yun ang unang ating tignan. Si Maria nagulat kasi hindi niya inaakala na siya ang pinili ng Diyos. Kaya wala sa kanya yung kayabangan, nasa kanya yung kababaang loob. Pero bago pa man dumating ang anghel, bago pa man niya narinig ang balita na siya ay pinili ng Panginoon, siya ay tapat na sa Diyos. Siya ay kalugod-lugod na sa Diyos. Kanya nang naibigay ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong sarili sa Panginoon. Una, yung pagkabigla, yung pagkagulat ni Maria. Pangalawa, ating makikita sa Ebanghelyo ngayon, yung pagtatanong ni Maria. Sapagkat nung dumating ang anghel, sinabi niya ang lahat kay Maria. Pero ang sabi ng ating Ebanghelyo, paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Si Maria hindi agad-agad nag-oo, hindi agad-agad nagbigay ng kanyang oo sa mensahe ng anghel. Kung hindi siya ay nagtanong, bakit? Kasi yung pagkatanong ay tanda na ikaw mismo ay interesado. Hindi ka magtatanong kapag hindi ka interesado. Hindi mo tatanungin ang asawa mo saan ka galing kung hindi ka interesado. Hindi mo tatanungin ang anak mo, kamusta ang school? Kayo ba nagkaroon ng exam? Nakapasa ka ba? Kung hindi ka interesado. Hindi mo tatanungin ang iyong empleyado, kamusta ang iyong trabaho? Kung hindi ka interesado. Kapag tayo ay interesado, ibig sabihin, tayo ay handang magtanong. Kasi parang gusto nating maunawa ang lahat hanggang maaari kung ano yung nangyayari sa ating kapwa na ating minamahal sa buhay. Mga kapatid, yan ang pangalawang maganda kay Maria. Si Maria nagtatanong. Sa ating buhay, marami tayong mga katanungan. Pero yung katanungan na yun ay hindi dapat maging hadlang. Kung hindi dapat yun ang maging daan, maging tulay, para ating mas lalong makilala yung ating pamilya, yung ating kapwa. Kasi ibig sabihin, kapag tayo nagtatanong, tayo ay interesado para ating ding mas maibigay ang ating buong sarili sa mga tao na ating minamahal sa buhay. Naalala ko dati, merong isang kabataan. Ang sabi niya sa akin, Father, nakakapikon po yung nanay ko, tanong ng tanong. Sino ang kasama ko? Anong oras ako uuwi? Saan ako nanggaling? Ang sabi niya, nakakairita po, tanong ng tanong. Ako'y nangiti. No? Sabi ko sa aking isipan, siya'y talagang isang dalagita, isang kabataan. Pero ang sabi ko sa kanya, tandaan mo ito.
pag dumating ang araw na wala na ang magulang mo, mamimiss mo ang kanilang pagtatanong. Kaya nagtatanong ang mga yaan sapagkat sila ay concerned, nagmamalasakit lamang sa iyo. Darating ang panahon, hahanapin mo yaan sa iyong buhay. Kasi ang nakakalungkot ay umuwi ka ng gabi, pumupunta ka sa ibang mga lugar, pero walang nagtatanong kung kamusta ka na, kung kumain ka na, kung anong oras kang uuwi. Ibig sabihin, walang nag-iintay at nagmamahal sa iyo. Mga kabatid, si Maria nagtanong, hindi dahil nagdududa, kung hindi dahil siya'y interesado at gusto niyang ibigay ang kanyang buong sarili higit sa Panginoon. Pero pangatlo po at panghuli, si Maria ay nagtitiwala sa Diyos. Alam natin na hindi naman talaga lubosang naunawaan ni Maria ang sinabi ng anghel. Paanong lulukuban siya ng Espiritu Santo? Paano yung kanyang anak ay magiging manunubos ng sanlibutan? Pero ano ang sabi ni Maria sa ating ebanghelyo? Ako'y alipin ng Panginoon. No? Yung pong salitang yun, alipin. Bago na ibigay ni Maria ang kanyang oo, ang tingin niya sa kanyang sarili ay alipin. Pero ano ba ang sabi sa kanya ng anghel? Pagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Parang sinasabi ng anghel, Maria, ang lahat ng ito ay magaganap hindi dahil sa iyo, hindi dahil naintindihan mo, hindi dahil magaling ka, hindi dahil talented ka, kung hindi dahil sa Panginoon. Pero dapat handa kang magpaubaya sa Panginoon. Kaya alipin. Sapagkat mga kapatid, maraming magaling, sigurado, maraming mas maganda, maraming mas matalino, maraming mas may talento nung panahon ni Maria kaysa sa kanya. Pero mga kapatid, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos ay yung tao na handang magpaubaya, yung tao na handang sumunod. Aanhin mo ang galing kung hindi naman nakikinig at sumusunod sa iyo, kung hindi mo naman kayang hubugin at pasunurin. Si Maria, ang kanyang tingin sa kanyang sarili ay alipin lamang. Pangatlo, meron siyang tiwala, sapagkat alam at sigurado si Maria na walang ipapagawa sa kanya ang Panginoon kung ito ay kanyang ipapahamak. Kung mga kapatid, ito yung tatlong bagay na ating laging tatandaan araw-araw. Araw-araw, nagbibitaw tayo ng ating salita, nagbibigay tayo ng ating oo sa ating pamilya at sa ating kapwa. Pero bago nating ibigay ang lahat ng ito, mayroong tatlong bagay na kailangan ating tignan. Una, yung pagkabigla ni Maria. Nung siya'y nabigla, asa kanya na mismo yung katapatan, yung pagiging kalugulugo sa Panginoon, sapagkat naibigay niya na ang kanyang buong sarili sa Diyos. Hindi tayo babaguhin ng yugto at sitwasyon sa ating buhay. Kung sino ka ngayon, kapag ikaw ay kinasal, ganoon ka pa rin. Mas malami lamang marahil na responsibilidad at magbibigay ng kabuluhan sa iyo. Pangalawa, yung pagkatanong ni Maria, hindi yan ang tanda ng duda. Kung hindi interesado, dahil gusto niyang mas maibigay ang kanyang buong sarili sa Panginoon, ayaw niya ng sumusunod ng bulag, blind obedience. Pero pangatlo, yung kanyang pagtitiwala. Sapagkat si Maria, sa likuran ng kanyang kahinaan, ang tingin niya siya'y alipin lamang ng Panginoon. Sapagkat handa siyang magpaubaya sa Diyos. Mga kapatid, bago nating ibigay ang ating oo, ating munang tignan ang ating sarili at kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Amen.